Ano yung sa Bisaya naman? Maayong gabi. Yan. Kaya nung ako po ay napunta doon sa Mindanao, natuto rin akong mag-translate ng mga salita na ganyan. Kaya, well, anyway mga kapatid, isa pong malaking pagpapala sa akin na maging bahagi po ng inyong tatlong gabi na revival service. At alam ko po na ito ay isang malaking bagay, lalong-lalo na sa gawain po sa church. Sapagkat ang bawat sa atin ay naghahanda. Hindi lang naghahanda for the anniversary, but I know that we are preparing for our everyday. Kasi sabi nga ni Pastor, yung lahat namang ng mga yan, hindi mawawala na sa atin eh. Pero nagpapasalamat tayo, meron tayo salita ng Diyos. Amen? Bago po tayo maupo ay ating kunin ang ating mga banal na kasulatan. And kindly open your Bible in the book of 3 John, chapter 1 and verse 1 to 4. 3 John, chapter 1, verse 1 hanggang verse number 4. If you have seen the verse, please say aloud, Amen. Okay, so pwede po bang basahin natin ng sabay-sabay from verse 1 hanggang verse number 4? Kung handa na po kayo, ready, begin. The elder unto the well-beloved Gaius, whom I love in the truth. Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth. For I rejoice greatly when the brethren came and testified of the truth that is in thee. I have no greater joy than to hear that my children walk in truth. Tayo po ay mananangin, dakilang Diyos. Kami po ay nagpapasalamat sa gabing ito. Sa muli, dakilang pribilehiyo na ibinigay po niyo sa amin, Panginoon. Salamat sa mga awitin at tunay na inihahanda ang Panginoon ang bawat isa upang makinig po ng inyong salita. At salamat din po, Panginoon, sa lingkod po ninyo na patuloy na ginagamit dito sa simbahan po na ito. Salamat kay Pastor Joey, kay Ate Ellen, sa kanilang mga anak, Panginoon. Salamat po at sa lahat mga bawat miyembro na patuloy na nagmamahal at sumusuporta sa ministeryo ng Eklesiya po na ito, Panginoon. Tulungan niyo po kami at patubayan, bigyan niyo po kami ng kababahan ng puso na magpapasakop sa inyong salita at kuyang siyang laging maita sa lahat ng aming gagawin. Sabagat ang lahat po na ito ay aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Thank you. Please be seated. At salamat po sa mga masasarap na mga pagkain mula nung Miyerkules pa hanggang kagabi. At si Chen Chen, sabi niya, pwede pa po ba ako sumama? Sabi ko, sige, sama ka. Kaya tinapos niya hanggang yung 3 gabi. Sabi ko, wala ka bang pasok? Tama-tama naman, kon-kon yata doon sa di ba? Kaya nakapasok siya. At yung dalawa naman kanina, nagpaalam lang doon sa kanilang eskwelahan para yung last subject yata hindi na sila papasok. Kaya itong mga ito, yung nagbabiolin, si Irvine, ano pa lang, grade 12 pa lang ho yun. Yung si Mart, ay first year college ka na, di ba Mart? Nagsimula lang yung mga yan, sabi nga ni Pastor, during the pandemic. Kaya kung tinatanong nila, saan ba nag-aral yan? Saan ba nag-graduate? Kung yung iba ay nag-aaral sa conservatory, yun po yung mga yan. Ang tawag ko, mga observatory lang yung mga yan. Observatory lang yung mga yan. Ibig sabihin, nanonood lang sila ng mga YouTube. Okay? Nanonood sila, doon sila nag-aaral. At sabi ko, pambira itong mga ito. Ang dami nilang mga nalaman, natutuhan. And you know, some other young kids there, tinuturuan nila at nakakatugtog na rin sa biyaya po ng Panginoon. Kaya mga talented yung mga kabataan po natin. And I praise the Lord sapagkat nakapag-create na rin kami ng katulad ng meron po kayo dito doon sa church. At yung mga young people na meron mang kakayahan
ay ginagamit ng Panginoon. Well, ngayong gabi mga kapatid, dumako na po tayo sa ating pag-aaralan. So, dito po sa talatang binasa po natin, okay? Dito sa 3 John chapter 1 and verse 1 to 4. Ito po yung third epistle ni John na kung saan ito ay sinulat niya sa kanyang kaibigan na walang iba kung hindi itong si Gaius. No? Itong si Gaius. At during po dito sa sulat na ito, ay nandoon yung pangungumusta nitong si John kay Gaius kung siya ay kumusta na physically at ang kanyang pangungumusta ay hindi lang physically but also spiritually. Tama nga ang sabi ni Pastor kanina, alam niyo dito sa atin at kung tayo ay mananampalataya man, hindi na mawawala at laging darating yung lahat ng mga kapagsubukan sa ating buhay. Maaring siguro itong mga nakarang araw ay hindi lang nakarang araw, kundi yung mga nakaraang linggo, nakaraang buwan, talagang namamalas po natin yung lahat ng mga ito. Kaya nga kung minsan ang tanong sa atin ay, okay ka pa ba? Okay pa ho ba kayo? Salamat at okay pa tayo, di ba? Amen? Ayos ka lang ba? Yan ang laging naririnig ko kay Pastor eh. Okay ka lang? Ayos ka lang? So siguro ay naitatanong din ho yan. Well, dito sa ating pag-aaralan po, mga kapatid, ngayong gabi, ang sulat na ito ay hindi lang ikinumpara doon sa tinatawag na physical health, but even with his spiritual health. Ang sabi po doon ay, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health. Sana ang mga bawat mensaheng ating naririnig mula doon sa pangangaral ng ating pastor, mula doon sa mga devotion na kung saan ito ay pinapadala at nababasa natin at ang mga mensaheng ito na kung saan meron pa tayong extra na merong revival service, revival night, itong mga ganitong pagtitipon ay magsilbing kalakasan sa ating mga kaluluwa. Amen? Upang tayo ay maging maayos. Ibig sabihin, upang tayo ay maging malusog. At upang tayo ay nagpapatuloy lamang sa lahat ng ating ginagawa sa ating Panginoon at maging sa kanyang gawain. You know, dito sa mga talatang binasa po natin, itong si John, not only he recognized the physical, but also he recognized even our spiritual health. Kinumusta niya si Gaius, hindi lamang doon sa kanyang sariling kalakasan ng pangangatawan, maging sa kanyang spiritual na kalagayan o sa kanyang buhay. In essence, he was saying that things were well with his soul. I would like to entitle the message tonight, It is Well with My Soul. Amen? I think you know the title. Ito yung title nung kanta. But mamaya ay tingnan po natin. I'd like to entitle the message, It is Well with My Soul. You know, it is our prayer as pastors that our members o yung mga bawat membro ay situate na ang bawat isa ay nandoon nakatayo na ito ay malakas at sila ay maayos o sila ay malakas sa kanilang pananampalataya. You know, our situation will make people be in trouble, lalong-lalo na sa bawat araw sa ating buhay. Okay? Kaya nga, mga kapatid, nandoon lagi yung mga worry. Okay? Ibig sabihin, nandoon yung laging mga pag-aalala. Nandoon lagi yung stress. Sa amin nga, meron isang member doon, sabi niya, stretch na ako. Sabi ko, anong stretch na stretch? Ibig sabihin pala, stress na siya. May pagka sabihin natin similarity din yung salitang yun eh. Hindi ba kapag stress ka, talagang nai-stretch ka? And sometimes, yung pagkaka-stretch mo,
malapit na lang mapuputol na. Nakakita ka naman ng halimbawa, yung goma na ganyan pagkatapos ini-stretch mo at sa sobrang pagkakahatak kulang na lang talagang mapuputol na. So ibig sabihin, alam mo ninyo, bawat mananampalataya ay nakakaranas po nito mga kapatid. And I hope that the messages we have heard, ito po ay makakatulong sa atin upang tayo ay mamalaging revive. Amen? Upang ang bawat isa, like what we have said nights ago, that revival starts with you and me. Totoo naman po yun eh. Ang revival, ito ay magpapasimula sa bawat isa atin, na kapag ang Diyos ito ay kumilos sa atin, ang kinakailangan lamang natin, tayo ay tumugon sa Panginoon. At salamat sa pagtugon sa mga bawat salita na kung saan ito ay ating napapakinggan mula po sa salita ng Diyos. Okay? At hindi lamang yan. Nung tayo ay tumugon dito, nakita natin na doon sa ating mga pangangailangan ay kumilos ang Diyos. Gumawa ang Diyos. Unti-unti, nagkakaroon tayo ng lakas. Unti-unti, nagkakaroon tayo ng motibasyon. Unti-unti, nagkakaroon tayo ng pagkakataon upang tayo ay bumangon at tayo ay humakbang at tayo magpatuloy sa ating ginagawa sa ating Panginoon Diyos. Na kung saan, kung doon sa mga nakaraan man, tayo ay nahinto, tayo ay muli magpapatuloy. Amen? At hindi lamang ho yan, sapagkat dahil doon, nakita natin yung katungkulan, yung gawain na kung saan meron tayo at ang hamon ng Panginoon sa atin, tayo ay magpatuloy, bantayan po natin ito, huwag nating hahayaan at hanggang kailan natin gagawin yan? Gagawin natin hanggang sa pagdating ng Panginoon. And that is God's promise to us. And while we are waiting for that, hindi ho nagtatapos doon eh. Nandirito pa rin tayo. Tama po ba? Nandito pa rin tayo. Na habang tayo ay papunta, na habang tayo ay naghihintay, napakarami pa rin ito. Kaya nga po mga kapatid, importante o mahalaga na sa bawat isa atin na ang ating kaluluwa ay mananatiling malakas, ito ay maayos at ito ay gumagawa ng mga bagay na kung saan mahalaga sa gawain po ng ating Panginoon. Now, let us try to look at this. Why it is well with my soul? Why it is well with my soul? It is well with my soul, number one, because God is in control. Amen? It is well with my soul because God is in control. Do you believe that? Alam mo rin nyo, mga kapatid, naranasan ba natin na tayo ay ma-out of control? Alam niyo kagabi, umuwi yata kami it is around 1 o'clock. Mga alauna na. Oh, maaga pa ho yun. Alauna lang yun eh. Umaga. And then pagkatapos, while we were nandoon sa Index, pagdating doon sa Giginto, Bulacan, sabi ko, pampira, habang traffic nito ah. Ano kaya ang oras kami makakarating dito? Pagkatapos habang nandoon, biglang dadaanan kami ng yung patrol ng NLEX. Hindi lang yata, tatlo yata. Tapos meron pang ambulansya. Sabi ko, malaking banggaan yata ito. Nung kami makarating na doon sa accident place, tinitingnan ko doon sa mapa ko doon saan kung saan yun eh. Alam mo ninyo, pagdating namin doon, mayroon akong mga nakakitang mga tao na may pinupulot sila. May mga nagsambulat na mga isda pala yung mga yon. Ang dami talaga doon sa NLEX na ganyan. Bababa sana ako pagkatapos kukuha ko para may pang-ulam eh. Oh, kaya, di ba pinakita ko sa iyo yung video? Tawag ka agad eh. Alam mo na nyo, ang dami nakakalat talaga doon sa mismong highway. Oh, sa mga Kapampangan, highway. Alam mo nyo, nung pagdating namin doon, may mga namumulot. Tapos, nung nakita namin,
merong yung kanilang truck doon, bumaligtad. Nakaharang mismo doon sa highway. Bakit? Nawalan ng control. Tama ho ba? Nawalan ng control. Kaya sabi ko tuloy sa nagdadrive, hindi ka ba inaantok? Biglang nawala yung antok eh. Ha? Hindi ka ba inaantok? Sabihin mo lang. Hindi, tatabi tayo. Bakit? Baka isang pikit mo lang yan. Langit na ang uuwian natin. Okay? Nawala yung control. Nakabaligtad yung truck. Alam mo ninyo, ito'y dumarating. Lalong-lalo na sa atin. Amen? Sometimes, nawawala tayo doon sa control. Yun ay bumaligtad, nawala doon sa control. Alam niyo, marami natatakot sumakay ng eroplano. Kasi bakit? Kasi hindi ikaw ang may control eh. Kaya nga hindi nyo ba nasubukan pag sumakay ka ng eroplano? Mananalangin ka lang, Lord, sana po makarating po kami doon sa pupuntahan namin. Ay buti kung halimbawang dito lang at malalapit lang yung pupuntahan mo, isang sakay lang dyan, yung nervous mo, medyo okay ka na. Pero pag halimbawa matagal-tagal kung halimbawa sa ibang bansa na 8 oras, 20 oras, sasabihin ko sa iyo talagang magtitiwala ka na lang talaga sa Panginoon eh. Na makarating ka. Bakit? Kasi hindi mo sigurado kung makakarating ka pa. Amen? Kaya yung iba natatakot gano'n. Bakit? Kasi hindi nila kontrolado yan eh. Na, tinanong natin mga kapatid, you know, we don't like to feel or be out of control. Are you listening? Life can sometimes feel out of control. Maaring kung minsan, ito po ay sa trabaho natin. Perhaps things aren't going well in our job, sa ating trabaho. Kaayos-ayos lang pagkatapos biglang nawalan ka ng trabaho. Maaring kung minsan sa ating pamilya, na kung saan sa buhay po natin, ito yung nais natin na mangyari, pero hindi yun ang nangyari. Ito yung gusto nating gawin, pero hindi yun ang siyang nagagawa. Amen? Perhaps we don't like what is going on in the government. Nadi-discourage tayo. Bakit? Kasi araw-araw, etong narinig natin, para bang nagsasawa na tayo nanig. Lagi away dito, yung lahat doon sa mga yan. Lahat, nababasa mo. Abay, kung minsan, parang sabi mo, ayaw ko na yatang makinig ng balita. Ayaw ko yun na yatang. And to tell you the truth, alam mo ninyo, minsan, bihiraan lang kung makinig ng mga balita dito sa atin eh. Ang pinakikinggan kong balita, yung balita doon sa Israel. Bakit? Kasi excited ako doon sa pangako ng salita ng Diyos eh. Are you listening? Kung ano yung nangyayari doon. Kung ano ba yung magaganap. Bakit? Kasi related ito doon sa lahat ng mga bawat pangako ng Panginoon. Na, tinanhurin nyo mga kapatid, ang bawat sa atin, even sa gobyerno, na tinanhurin nyo, alam mo ninyo, sa bawat isa atin, natatakot po tayo na kung saan sa buhay natin ay mawalan tayo ng control. We are so afraid because we are not the one who is in control. And many times, we're still afraid even though we are in control. Kaya kapag halimbawa minsan, pag nagda-drive, pag nagbibiyahe kami, kahit meron nang nagda-drive, hindi po ako natutulog eh. Kasi bakit? Binabantayan ko yung driver. At kung minsan napapagalitan pa yung driver, bakit? Gumaganti lang po ako dahil kasi nung buhay yung pastor ko, ako yung driver eh. Lagi kami napapagalitan. Sabi niya, pag sinabi niya, idigo mo niyan! Hindi mo lang pwedeng inidigo na ganun eh. Sabihin ka ganyan, pag nagkamali ka, hindi kita mapagkatiwalaan. Kaya nga sabi ko, kami po yung mga driver na hindi mapagkatiwalaan ng pastor. Pero salamat, isang araw, pwede palang gamitin para mapagkatiwalaan po ng Diyos. Amen? Kaya kung minsan, pag pumipreno, nauuna ka pang pumipreno sa Kanya eh. Oh, bakit? As if that ikaw
Nandoon ka na, gusto mo, ikaw pa rin ang merong control. Alam po ninyo, mga kapatid, minsan akala natin tayo na ang may control, pero hindi pa pala. Hindi ko makakalimutan sapagkat isang araw, naalala ko po yung member namin, binilhan niya ako ng drone. Binilhan niya ako ng drone. Uso pa yung mga drone na kung saan medyo, yung mga mura-mura lang na mga drone noon. Yung drone lang yata yun. Hindi katulad ngayon, pag pinalipad mo yan, kung saan umakyat yan, bumababa magkusa yan pag mahina na baterya. Pero yun hindi. Bay, alam mo niyo, nung binilhan niya ako, tama-tama, sabi ko, susubukan ko. Araw ng linggo ng umaga, bago mag-service, sabi ko, susubukan ko. Alam niyo, nung pinalipad kong ganyan, nung lumipad na ito, papambihira, sinisikap ko na kontrol ito. Hindi ko na makontrol. Pagkatapos lumipad na, ang taas-taas na ng drone. And then pagkatapos lumayo na, hindi ko na makontrol yung drone. Sabi ko, pambihira, lungkot na lungkot ako. Sabi ko, yung mga worker, tinawag ko yung mga worker, halika kayo dito, pumunta kayo doon. Ang gawin ninyo, hanapin ninyo. Isipin mo, araw ng linggo ng umaga, naghahanap yung mga worker ng drone. Sabi niya, meron po bang lumipad na dito? Meron bang nagpunta kayo? Ay, wala. Alam mo niyo, nalungkot ako eh. Kaya ngayong araw ng linggo na yun, yung umaga, nakagawa tuloy ako ng kanta. Yung kanta, sabi ko, ako ay merong drone, lumipad sa langit, di ko na nakita, nawala na pala. Sayang ang pera niya na bumili ng drone ko. Alam mo ninyo, yung araw na yun, yung umaga, nag-preach ako, yun ang illustration ko, yun ang kinanta ko. Narinig ngayon ng isang member, Pastor, sabi ko, bakit? Mamaya, pagkatapos kong mag-preach, mag-usap tayo. Boy, nung pagkatapos kong mag-preach, sabi ko, Nanay, ba't nagtaas ka ng kamay kanina? Sabi niya, yung po bang, yung sinasabi niyo, yung kulay ganito? Yung ganyan, na eto yung itsura niya, at pinakita sa akin, may kinunan pala ng picture, sabi niya, ay naku, Pastor, nando doon, buti na lang nakuha ng manugang ko. Kaya sabi ko, alam mo kung minsan, akala mo, kontrolado mo na, pero hindi pa pala. Are you listening? Many times in our life, we thought that everything is controlled by us. Pero ang katunayan, hindi pala natin kontrolado ang lahat. Amen? And you know what? There is only one who has the control of everything, and that is God. Siya ang merong control ng lahat. Amen? We can know that God is in control of all things. Look at your Bible in Hebrews chapter 1 and verse number 3, and it says that He upholds all things by the word of His power. In Colossians chapter 1, verse number 16, after verse number 18, anong sabi pa po doon? For by Him were all things created that are in heaven and that are in the earth, visible and invisible, whether they be thrones or dominions or principalities or powers, all things were created by Him and for Him. And He is before all things, and by Him all things consist, and He is the head of the body, the church, who is the beginning, the firstborn from the dead, that in all things He might have the preeminence. Nasa Kanya yung pangunguna, Siya ang merong control doon sa lahat. In Isaiah chapter 40, verse number 28, ano sabi po doon hanggang verse number 31, Hast thou not known, hast thou not heard, that the everlasting God, the Lord, the Creator of the ends of the earth, fainteth not, neither is weary, there is no searching of His understanding. He giveth power to the faint, and to them that have no might, He increaseth strength. Even the youth shall faint and be weary,
and the young man shall utterly fall. But they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary, and they shall walk and not faint. Alam po ninyo, doon sa salita, sabi niya, God fainted not, neither He is weary. Ang Diyos ay hindi nang lulupay-pay, nang hihina. Alam mo rin nyo, mga kapatid, mga minamahal, kung ang bawat isa man sa atin kung minsan ay napapagod, pero ang Diyos ay hindi napapagod. He is in control of everything. Amen? He is always on His throne, sitting on His throne, at nandoon ang kanyang kapangyarihan, at upang ang bawat sa atin, mga kapatid, mga minamahal, sa lahat ng mga bawat hindi natin kaya, ang Diyos kaya niya. Ang hindi natin magagawa, ang Diyos magagawa niya. Tama po ba? Sa ating buhay na hindi natin kayang gawin ng Diyos. Siya ang merong control dun sa lahat. Kaya nga kung minsan kung napapagod na tayo, isa lang ang pwedeng lalapitan natin at pagtitiwalaan natin na merong control ng lahat ng ito. Yan ay walang iba kung hindi ang Diyos. Kaya nga, alam po ninyo mga kapatid, siya lamang ang kinakailangan dapat nating pagtiwalaan. Knowing that God is in control, it brings peace to our lives. Kapag alam natin na ang Diyos merong control, meron tayong kapayapaan sa ating buhay. Amen? It means that I don't have to have all of the answers. For we know, hindi natin alam kung ano yung lahat ng mga sagot doon sa mga tanong natin, pero ang Diyos ang siyang nakakaalam sa lahat ng mga ito. Maraming beses kapag dumarating sa buhay natin yung lahat ng mga ito, nagtatanong tayo. Pero alam mo ninyo, naniniwala ako, ang Diyos siguradong merong kasagutan sa lahat ng mga yan. Amen po ba? Doon sa lahat ng mga pagsubok na meron tayo. Ang ibig sabihin, kapag alam natin ang may control, ang Diyos sa lahat ng mga ito, meron tayong kapayapaan ng buhay. Meron tayong kapayapaan ng puso. Kaya lamang tayo naliligalig kung minsan sapagkat alam natin na akala natin, kaya natin, pero hindi pala. Akala natin, magagawa natin, pero hindi pala. Akala natin, kontrolado natin, pero hindi pala. Meron at merong may control nito. At iyan ay walang iba kundi ang Diyos. Ang ibig sabihin po niyan, mga kapatid, it means that regardless of what happens to us sa ating buhay, God will take care of us if we will seek Him first. Nabasa po natin nung nakaraan, ano sabi ng Matthew chapter 6, verse number 33, But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. We worry of many things sa buhay natin. Pero alam mo ninyo, ano sabi ng Banal na Kasulatan? Nagwo-worry tayo kung anong kakainin natin. Nagwo-worry tayo kung anong susuotin natin. Pero alam mo ninyo, ang pinakamaganda na sinabi ng Panginoon, ano sabi niya? Doon sa talata, na tayo ay nababalisa, nababahala sa lahat ng mga bagay. Hindi ba sabi niya, mas mahalaga kayo kesa doon sa kanila? Amen? Hindi ba mas mahalaga kayo kesa doon sa mga ibon? Hindi ba mas mahalaga kayo kesa doon sa mga damo sa parang? Sabi niya, yung mga ibon, lumilipad sila. Wala namang nagpapakain doon sa kanila. Yung mga damo, lumalago sila at balang araw ay susunugin. Sabi niya, hindi ba mas mahalaga kayo sa kanila? Ano sabi ng Panginoon? O ye of little faith. Kayo na mga mahihina sa pananampalataya. Mga kapatid, mga minamahal, ang bawat isa po sa atin, kung ang ating pagtutuunan ng ating pansin at bibigyan ng pagpapahalaga, iyan ay walang iba kung hindi ang Diyos at ang kanyang mga pangako. Naniniwala tayo na ang bawat isa, sigurado yan, meron tayong kapayapaan sa ating buhay. Amen? May kapayapaan tayo sa ating buhay. Kaya nga po mga kapatid, merong kwento doon yung si Mr. Worry at saka si Mrs. Worry. Na I hope that each and every one of us, hindi kasi Mrs. Worry at hindi kasi Mr. Worry. Sabi pa nga kung minsan, why worry when you can pray?
Bakit ka magwo-worry kung makakapanalangin ka naman? Tama ho ba? At sabi niya, kung magwo-worry ka rin lang, bakit mananalangin ka pa? Ibig sabihin, pag ikaw ay nanalangin sa Diyos, asahan mo na mayroong kapayapaan doon sa puso mo, magtiwala ka sa Diyos. Amen. Hindi natin control, pero ang Diyos mayroong control sa lahat. Amen po ba? Number 2, not only that, why it is well with my soul, not only because God is in control, number 2, but because all things work together for good. Romans chapter 8 and verse number 28. Tingnan po natin ang banal na kasulatan. Nasabi po diyan, and we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. You know, it is sometimes hard to see the good and bad situation. It is easy to focus upon bad things. Minsan, ang laging nakikita natin, yung mga masasamang bagay na kung saan dumarating sa atin, nangyayari sa atin. We tend to worry about the problems na hindi pa naman nag-i-exist. Yung iba, masyadong advanced doon sa problema. Tama po ba? O instead na kung saan mag-focus tayo doon sa possible good na kung saan ito ay magiging outcome ng lahat ng mga ito, anong ginagawa natin? Nagwo-worry tayo. Nababalisa po tayo. Ang ibig sabihin niyan, ang bawat isa, natatakot po tayo. Now, tingnan ho natin. Consider the life of Joseph. Alam po niyo itong si Joseph sa banal na kasulatan, if you will read in the book of Genesis, anong ginawa kay Joseph? Si Joseph, siya ay, anong tawag dito? They hated Joseph. Dahil minsan merong kayabangan si Joseph di ba? At hindi lamang yan, gusto siyang patayin ng kanyang mga kapatid. At hindi lang nangyari doon sa pagkakataon na yan, kung hindi, itong si Joseph mismo, siya ay ibinenta for slavery. And he was then lied about and sent into prison. We know what happened to Joseph. Pero anong ginawa ng Panginoon kay Joseph? But God raised him up. Itinaas siya ng Panginoon. Kaya nga po mga kapatid, if you will read Genesis chapter 50 and verse number 20, when Joseph's brother feared him, and he said, sabi niya, but as for you, you thought evil against me, but God meant it what? God meant it good. To bring to pass, as it is this day, to save much people alive. Yung nangyari kay Joseph na yan, sabi ng kanya mga kapatid, pasensya ka na doon sa lahat ng aming mga bawat ginawa sa inyo. Sabi niya, no. You meant evil, but God meant it good. Alam mo rin nyo, kadalasan kapag dumarating sa buhay natin ang mga bawat pangyayari, ang tinitingnan natin yung bad side lang Hindi natin tinitingnan yung good side. Okay? Salamat, merong talata na kung saan sabi niya, all things work together for good. Hindi niya sinabing some things or some of these things, but all things work together for good. Para kanino? To them that love God, to them who are the called according to His purpose. Kung bakit nangyayari pala yung lahat ng mga yan, merong mabuting ibubunga. Merong mabuting resulta para sa atin. Walang pinagkaiba yan doon sa buhay nitong si Job. Di ba? Si Job ay isang matuwid na tao, pero kahit matuwid siya, nasubukan pa rin siya yung buhay niya. Well, ang katunayan dyan, mga kapatid, alam natin kung ano yung lahat ng mga bawat pinagdaanan niya at doon sa mga bawat talata. At hindi lamang yung kanyang ari-arian ang siyang nawala. Kung hindi, maging yung kanyang pamilya, yung kanyang mga anak. Okay na sana Kaya lang, ang sabi pa ng asawa niya, dapat sana sila lang magkakampi. Ang sabi pa sa kanya, sabi niya, bakit di yung pasumpain ng Diyos mo? At pagkatapos, mamamatay ka na. Pero anong ginawa niya? Nanatili siya,
nagpatuloy at nandoon kahit na siya ay nasubukan, naranasan niya na siya ay makaranas ng karamdaman, but Job stayed. At ang sabi pa ni Job, kung ako'y mamamatay man at ipipikit ko yung aking mga mata, ang unang makikita ko ay walang iba kung hindi ang aking tagapagligtas. Amen? Sabi niya, for when I am tried, I shall come forth as gold. Kaya nga, dumating naman yung oras at pagkakataon. Anong nangyari sa kanya? Yung lahat ng mga bawat nawala sa kanya, ito ay mga naibalik sa kanya. Okay? Ito yung naibalik sa kanya. Yung lahat ng mga bawat nawala, ito ay ibinlas uli ng Panginoon sa kanya. Now, tingnan ho ninyo maigi, mga kapatid. Ang ibig sabihin, ikaw ay tapat o hindi man, alam mo ninyo, darating yung lahat ng mga ito. Pero mas maigi na ikaw ay tapat at naglilingkod sa ating Panginoon. At kung dumating man yan, alam mo kung ano ang pwedeng maging bunga at maging resulta nito. At itong lahat ay para sa ating ikabubuti. Amen? And don't you know not only Joseph, but even the Lord Jesus Christ. The Lord Jesus Christ was rejected and He was despised of men. He was cruelly beaten and crucified, but God raised Him up and through His death brought salvation to every one of us. Amen. In Acts chapter 3 verse number 26, ano sabi po doon? Unto you first God, having raised up His Son, Jesus, sent Him to bless you in turning away every one of you from his iniquities. Because God can work all things for good, we can have peace, knowing that good will come even under bad circumstances. Siguro, ang bawat sa atin, nakaranas na ng lahat ng mga yan. But I just want to tell you, we have our promise, and God's promise to us is always sure and always true. Ang pangako po ng Diyos sa atin. Amen? Ito'y sigurado, ito ay totoo. At ang sabi pa ng Romans chapter 8, verse number 35 hanggang verse number 37, look at these verses. Ano sabi niyan? Who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation or distress or persecution? Ito po yung great assurance natin bilang mga mananampalataya, bilang mga anak ng Diyos. Sabi niya, sino makapagpapahiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? At alam mo ninyo, ang talatang ito ay talata para sa lahat ng mga bawat naniwala at sumunod sa Panginoon. Amen po ba? Sabi niya, shall tribulation. Mga kapatid, yung tribulation na yan, kung ating titingnan, ito po yung ang Greek word niyan ay yung salitang tribulum. Noong mga unang panahon, ang ginagawa po nila, pag sila ay nag-aararo, ang ginagawa, pag inararo yung sakahan, meron silang ginagamit na parang ito yung mga thorns doon sa inilalagay at pagkatas, ang ginagawa, hinahatak ito ng donkey or yung horse. Ang purpose po nito ay para tanggalin at linisin yung mga dumi. Sa panahon natin ngayon, ang tawag doon ay suyod. Kaya ngayon sa tribulum na yan, ito ay suyod. Okay? Kaya nga, alam mo ninyo, sa buhay natin, may mga tribulation. Na ang tribulation na yan, ang purpose ay para linisin tayo. Para ayusin tayo. Para baguhin tayo. Kaya nga, sabi nga natin kagabi, bago tayo pagpalain ng Diyos, kinakailangan ayusin niya muna tayo. Tama ho ba? Kasi kapag hindi tayo naayos ng Diyos, kahit anumang pagpapala na darating sa ating buhay, mawawala na lang yung mga yan at hindi natin pakikinabangan. Bakit? Kasi hindi tayo naging tama sa mga bawat ibinigay at ipinagkaloob ng Panginoon sa atin. Hindi tama yung attitude po natin. Kaya nga, dumarating yung lahat ng mga yan, tribulation or distress or persecution, ang layunin po nito, mga kapatid, ay upang isang araw
tayo ay maging isang mabuting mananampalataya para sa ating Panginoong Jesucristo. Are you still with me? Kaya nga po mga kapatid, yung mga dumanas niyan, makikita mo, ito yung mga mananampalatayang nagliliwanag. Ito yung mga asin na mayroong lasa. Ito yung mga Kristiyano na kung saan sa kanilang buhay ay nagagamit para sa kaluwalhatian ng ating Panginoon Diyos. Amen po ba? Ang ibig sabihin niyan na ang lahat ng mga yan, madidistinguish mo yung pagkalarawan ng Panginoon sa kanila, na sila ay mga tunay na mananampalataya, mga anak ng Diyos na ginagamit para sa kanyang kapurihan at ginagamit para sa kanyang kaluwalhatian. Kaya nga po mga kapatid, kung meron man nung lahat ng mga yan, ito yung mga bumago sa atin. Ito yung mga nag-ayos sa atin. Ito yung mga nagtanggal ng dumi sa atin. Kaya ang bawat isa, tayo ay pwedeng makilala bilang isang mananampalataya at kahalintulad ng ating Panginoong Hesukristo. Amen? Ibig sabihin dyan, ang nakikita sa atin ay walang iba kung hindi ang Panginoon. Ang nakikita sa atin ay ang kaluwalhatian ng Diyos. Paano natin sasabihin na tayo ay mananampalataya na iba naman ang ating ginagawa? Paano natin sasabihin na tayo ay anak ng Diyos, ang ginagawa natin ay hindi naman yung ayon doon sa kung ano yung sinabi ng Diyos o doon sa pagiging anak ng Diyos? Kaya nga mga kapatid, ang lahat ng mga bawat karanasan sa buhay natin na nangyari, ibig sabihin yan, upang isang araw ay makahalintulad natin ang ating Panginoong Hesukristo. Amen? Amen. Kaya nga, sabi mo, anak ka ng Diyos, kinakailangan, dapat ang ginagawa mo, yung gawain ng anak ng Diyos. Kapag sinasabi mo, ikaw ay mananampalataya, kailangan ginagawa mo, yung gawain ng isang mananampalataya. Kapag hindi yan ang ginagawa natin, parang katulad ito doon sa narinig kong isang ilustrasyon, sabi niya, meron daw isang Chinese na ang kanyang asawa ay nanganak. At nung mga anak yung asawa niya, siyempre, yung Chinese, singkit yung mata niya. Di ba? Pagkatapos, maputi pa. Nung lumabas yung bata at dala nung nurse, sabing ganon, kayo po ba yung tatay nito? Ako tatay niyan. Pagkatapos, yung bata, hindi singkit yung mata. Malaki yung mata. Dilat yung mata na ganyan. Pagkatapos, nung tinignan yung complexion niya, hindi maputi, maitim. Sabi niya, ano po ba ay papangalan natin dito sa bata? Sabi niya, ang pangalan niya ay Sam. Ano po yung middle name niya? Ting. Chinese ano ang apelyido? Wong. Sam Ting Wong. Sabi niya, alam mo, pag sinasabi mong anak ka ng Diyos, kailangan kamukha mo ang Diyos. Pag sinasabi mong Kristiyano ka, kailangan ugaling Kristiyano ka. Pag hindi ugaling Kristiyano ka, something wrong. Amen? Pag ang lakad mo, kung Kristiyano ka, ang lakad mo ay hindi lakad Kristiyano, something wrong. Bakit? Kristiyano ka Anak ka ng Diyos Mananampalataya, tama? Pero kapag halimbawa hindi ka nag-uugali, hindi ka nagmumukhang Kristiyano, something wrong. Kaya po mga kapatid, pakinggan ho niyong maigi. Lahat ng bagay ito ay nangyayari at dumarating, but we have a great promise that ang lahat po ng mga ito, mga kapatid, ang layunin niyan ay upang isang araw tayo na kung saan mukhang hindi mananampalataya, ngayon ay mukhang mananampalataya na. At kung tayo man ay anak ng Diyos, tayo ay talagang kamukha ng Diyos.
na nagbibigay kalwalhatian sa ating Panginoon. Amen? Bakit? Dahil sa lahat ng mga bawat dumating sa buhay natin. And you know, sometimes you can thank the Lord because, ano sabi mo? Sabi niya, hindi ko alam, magagamit pala ako ng Panginoon eh. I don't even know that God can use me. Why? Kasi eto lang ako noon eh. Ganyan lang ako noon eh. Pero ngayon, bakit? Tingnan mo, nagagamit ng Diyos. Amen? Bakit? Naayos tayo ng Panginoon. Doon sa lahat ng mga bagay na dumating sa atin, mga kapatid, nakita natin kung paano kumilos at gumawa ang Diyos sa buhay po natin. At tayo ay binago ng Panginoon. Okay? So, ano sabi po ng ating pinag-aaralan? Sabi po doon sa una, why it is well with my soul? Because we know that God is in control. Number 2, because all things work together for good. Everything that happened, ang layunin po nito ay para sa ating ikabubuti. At pangatlo, why it is well with my soul? Because troubles are temporary. The old spiritual proclaims all God's children got troubles. You know, everyone has trouble in this life. Tama po ba? Amen. Tayo po ba ay may mga problema? Sino ho dito may problema? Isang kamay lang ho. Huwag nyo na itaas yung dalawa. Lahat tayo dito may problema. Pag sinabi mong wala kang problema, yan ang matinding problema. Dahil ang alam kong walang problema, wala sa simbahan. Nasaan? Nasa mental hospital. Pero naniniwala ako, pag ikaw ay normal na tao, sigurado meron ka niyan. Amen po ba? Hindi lang isa niyan, marami niyan. You know, everyone has troubles in this life. Meron tayong disagreement sa ating mga kaibigan, sa ating kapitbahay, sa ating pamilya. Ang problema natin, meron tayong shorted sa mga finances po natin. Meron tayong mga utang. Meron ka bang utang? Oh. Some have more basic problems. Kaya nga po mga kapatid, ang lahat ng ito ay hindi mawawala sa atin. Kaya nga meron akong nabasa na sabi niya, do not trouble until trouble troubles you. O, di ba? Parang salita lang ng Kapampangan yan eh. Yung salita ng Kapampangan, isang salita lang, pero meron palang ibig sabihin. Kagaya ng nang. Salitang Kapampangan yan ha. Ibig sabihin, ano daw ang iniihaw ni nanay? Oh, yung intonation lang ang nagkakaiba. Nang. Ano pa yung iba? Sabi niya, kuku. Anong ibig sabihin nun? Lagi akong inuubo. Ganyan kami, mga Kapampangan. Kaya sa langit, ang lengguwahe Kapampangan eh. O, kaya nga sabi ko, do not trouble until trouble troubles you. Huwag mo munang problemahin yung problema habang wala pa yung problema. Are you listening? Hindi tayo mawawalan yan eh. Kaya lang kung minsan ina-anticipate natin, wala pa nga, namumroblema ka na. Oh. Parang yung membro, sabi niya, may problema. Anong problema mo? Sabi niya, problema ko yung anak ko eh. Paano siya makakapag-aral ng doktor? Sabi ko, anong year na ba siya sa college? Sabi niya, grade 3 pa lang. Sabi ko, pambira ka, masyado namang advance yung problema mo. Grade 3 pa lang namang problema ka na. Kung paano to. O, di ba? Ibig sabihin, pinoproblema mo na yung hindi pa dapat. Kaya nga kung minsan, instead na dapat maging masaya ka sa buhay mo, sa paglilingkod mo, dahil pinoproblema mo na yung wala pa. Ang tanong, sabi ko, sigurado ka ba bukas buhay ka pa? Oh.
Hindi mo nga sigurado kung buhay ka pa bukas, problema ka na. Hindi mo naman pala, aabutan pa yung bukas, di sayang yung araw ngayon. Di ba sabi ng Bible? Enjoy mo yung araw ngayon. Gawin mo yung nararapat para sa Panginoon. Maitaas, maluwalhati siya. Bahala ang problema bukas. Amen? Tinanhunin niyo mga kapatid. Ito yung tinatawag natin kung minsan, mga bagyo sa buhay po natin. Amen po ba? Nakakita ka na ba ng bagyo? 3 araw na, 4 na araw na, 1 linggo na, nandoon pa rin siya. Ibang klaseng bagyo yan. Kaya nga, di ba yung bagyo dumadaan lang yan? Ang kinakailangan lamang dapat paghandaan mo. Amen? Kaya nga nung mga unang panahon, yung mga lolo namin, ang gagawin, puputulin na yung mga sanga ng mga kahoy, yung mga bahay, lalagyan na ng ano yun, bagting ba yun, yung tali, para kung sakaling dumating man yung bagyo, okay? Hindi basta matutumba yung bahay o yung mga bahay kubo pa nun eh. Anong gagawin lang nila? Pinapatibay lang nila, pinapalakas nila, para kapag dumating yung bagyo, pagdaan yan, sigurado, aalis yan, nakatayo pa. At kung ano man ang nasira doon, yun ang aayusin. Tama ho ba? Sa buhay ho natin, hindi mawawala yung bagyo. Sa buhay natin, yung lahat ng yan, mga kapatid, temporary lang yung mga yan. Are you still with me? Ano yung mga bagyo na yan? Yung mga bagyo na yan, ay kung minsan, ito yung, pag ikaw ay nagkasakit, pag ikaw ay, alam mo ninyo, darating ang araw, lahat tayo ay makakaranas ng mga ganyan. Pero, isang bagay lang mga kapatid, na ang lahat ng yan, ito ay pansamantala lang, ito ay panandalian lang. I want you to look at the Bible in 2 Corinthians chapter 4 and verse number 16 and verse number 18. Ano sabi po dito? Sabi niya, for which cause we faint not, but though our outward man perish, yet the inward man is renewed day by day. Look at this, sabi ni Paul, for our light affliction is but for a moment. Okay? Our light affliction. Kay Paul, light pa yan. Kung babasahin mo yung buhay ni Pablo, if you will try to read 2 Corinthians chapter 4, basahin mo yung lahat ng mga yan. Doon mo makikita kung ano yung lahat ng mga bawat karanasan na naranasan ni Apostol Pablo. Ang katunayan, nagkaroon siya ng sakit, nagkaroon siya ng karamdaman, and he asked the Lord, ang sabi lang ng Panginoon sa kanya, my grace is sufficient for thee. Ang biyaya ko ay sapat para sa iyo. Kaya alam mo ninyo, nung sinabi ng Panginoon sa kanya yan, that settles everything in the life of Paul. Kaya ang sabi na lang niya ngayon, for our light affliction is but for a moment. Amen? Dito lang sa lupa yan, mga kapatid. Sa langit, wala na yung problemang yan. Pangit naman kung halimbawang nasa langit ka, nakaganyan ka pa rin. Sabi niya, anong malungkot ka? Bakit nasa langit ka na nga, malungkot ka pa? Pangit naman kung halimbawang nandoon ka na doon sa ataol na ganyan, pagkatapos nakaganyan ka pa rin. Kaya nga hindi ba yung lahat pinapaganda na yan? Bakit? Sapagat ang katunayan, dito lang sa lupa yan. Lahat ay makakaranas niyan. Pero anong sabi po ng Bible? For our light affliction, which is but for a moment, worketh for us a far more exceeding and eternal weight of glory. Huwag ninyong kalilimutan, yung katumbas ng lahat ng mga ito, pagkatapos ng buhay dito sa mundong ito. Tama ba? Amen? Kaya nga, that settles everything in the life of Apostle Paul. So ang ibig sabihin, mga kapatid, kung dito ay nararanasan man natin yung mga yan, ang lahat ng yan ay pansamantala lang. Pagkiktinan po natin, Revelation 21 and verse number 4. Anong sabi po dito? And God shall wipe away all the tears from their eyes, and there shall be no more death,
neither sorrow nor crying, neither shall there be any more pain, for the former things are passed away. There will be time na ang lahat ng yan ay iiwanan natin. Dito lang yan. Yung langit nga, pangako ng Panginoon sa atin, ang ganda na. Pagdating ba dito sa lupa, hindi pa ba natin kakayanin ito? Samantalang ang sabi ng Biblia, kaya natin ito sapagkat alam natin, nakasama natin ang Panginoon. Amen? Kaya natin dahil alam natin na yung lahat ng resulta nito ay puro pawang kabutihan ang magiging resulta nito sa ating buhay. At hindi lamang ho yun. At ang sabi ng banal na kasulatan, dahil ang pangako ng Diyos, hindi mo kayang ikumpara yung lahat ng inihanda ng Diyos para sa atin. Tandaan ho ninyo, ang pangakong yan ay pangako sa lahat ng mga bawat anak niya, sa lahat ng mga bawat mananampalataya. And knowing that our troubles are temporary, it gives us peace. In James chapter 2, verse number 2 to 4, sabi niya, my brethren, count it all joy when you fall into diverse temptation. Knowing this, that the trying of your faith worketh patience. But let patience have perfect work, that ye may be perfect and entire, wanting nothing. Kaya nga sabi po diyan, count it all joy when you fall into diverse temptation. Para sa isang anak ng Diyos, para sa isang mananampalataya, kung dumadanas man ng lahat ng mga ito, mga kapatid, merong layunin at upang ang bawat isa, isang araw sa ating buhay, tayo naman ang magpakita ng patotoo bilang isang tunay na mananampalataya kay Kristo. Kaya nga po, mga minamahal, ang bawat sa atin, kung ano man ang meron tayo ngayon, lilipas din yung mga yan. Amen? Kaya nga meron kantang till the storm passes by. Oh. So ibig sabihin, kung ano man ang bagyo ngayon, aalis yan. Kaya nga dito sa ating bansa, sabi po ng Pag-asa, meron daw may higit na 20 na mga bagyo na papasok dito sa Pilipinas. Kaya nga itong nakaraan, anong pangalan ng nakaraang bagyo? Pagkatapos ni Dante, si Emong, hindi nyo ba napapansin, yung mga bagyo, hindi pare-parehas ang pangalan? Iba-iba yung pangalan. Amen? Alam mo ninyo, yung problema sa atin, iba-iba. Maaring yung problema ng isa, hindi katulad. Kaya nga hindi natin pwede ikumpara ang ating sarili. Ang tanging merong pagkapareha tayo ay walang iba kung hindi ang Diyos na kung saan in charge doon sa lahat ng mga yan sa ating buhay. Amen? That no matter what problem it is, let us always remember that there is only one whom we can trust in all of those storms in our life, in all of the troubles in our life, and that is the Lord Jesus Christ, ang ating Panginoong Kristo. Kaya nga po, mga kapatid, anong sabi po ng ating pinag-aaralan? Sabi po sabi ng una, why it is well with my soul? Because God is in control. Why it is well with my soul? Because all things work together for good. And then because troubles are temporary, tumako na tayo doon sa pinakauli, because the end result is victory. Because the end result is victory. How does it feel when you know you are going to win? Diba ang pakiramdam mo kapag alam mo na mananalo ka? Anong ibig sabihin yan? Nandoon yung lakas at nandoon yung confidence na meron ka. Tandaan ho natin, mga kapatid, mga minamahal, panalo na tayo dahil sa ating Panginoong Kristo. Amen po ba? In 1 Corinthians chapter 15, verse number 57, look at the promise. But thanks be to God, which giveth us what? The victory through our Lord Jesus Christ. Ang ating tagumpay
ay walang iba kung hindi ang ating Panginoong Kristo. In 1 John chapter 5, verse number 4, ang sabi po doon, "For whatsoever is born of God overcometh the world. And this is the victory that overcometh the world, even our faith." Mga kapatid, the end result of this is our victory, ang ating tagumpay. Kaya nga anong kailangan? Let us just claim that victory, and that victory is the victory na nag-result, na pinagtagumpayan na ng ating Panginoong Kristo. Kaya nga yung tagumpay na ito, ang pinagtagumpayan ng Panginoon ay yung kanyang pagtatagumpay sa kamatayan. Tama mo ba? Kaya nga kung ating papansinin, when the Lord Jesus Christ shout at the cross of Calvary, nung sinabi niyang it is finished, hindi ibig sabihin natalo siya. Ibig sabihin, panalo na. Ibig sabihin, naganap na. Tama mo ba? Ibig sabihin, ano yung nangyari doon? Ang tagumpay sa kamatayan, ang tagumpay laban doon sa kasalanan ay pinagtagumpayan sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. And don't you know that while we were in this world, ano man ang gagawin po natin, tayo ay merong pangako ng pagtatagumpay. Tagumpay laban sa kasalanan, tagumpay sa gawain ng ating kalaban sa atin, tagumpay sa ating buhay upang tayo ay manatili at makapagpatuloy tayo sa lahat ng ating mga bawat ginagawa sa Panginoon. The end result of this is victory, and because we have victory, we have peace. Meron tayong kapayapaan sa Panginoon. Now, pakinggan ulit niyo mga kapatid. It is well with my soul because God is in control. It is well with my soul because all things work together for good. And because trouble is only temporary and the end result is victory. Alam po ninyo, yung kantang It is well with my soul, kung paano ito naisulat. Ito'y naisulat behind the hymn. Tingnan nyo, yung story behind him, It is well with my soul, is one of the most moving testimonies of faith in Christian history. And here is how it happened. Ang author po nito ay walang iba kung hindi si Horatio Gates Spafford, was a successful lawyer and businessman in Chicago during the late 800s. He was a devout Christian and supporter ng evangelist na si Dwight L. Moody, si D.L. Moody. But his life took a series of devastating turns. Nakaranas siya. Tinanong niyo yung mga tragedy na nangyari sa buhay niya. Lost in the Great Chicago Fire, 1871, yung kanyang business, nasunog. Yung Chicago noon, nagkaroon ng sunog. Yung lahat ng investment niya, at overnight, nawala yung lahat ng mga ito. Pangalawa, yung ang kanyang anak na lalaki ay namatay. Around the same time, Spafford Young's son died from scarlet fever. Scarlet fever pa noon. Ngayon, iba na. Iba na yung fever ngayon, di ba? Then pagkatapos in 1873, ano nangyari? Nagkaroon ng shipwreck in 1873, seeking rest for his family and planning to join the Moody revival meeting in Europe. Spafford booked a ship voyage to England. Business matters delayed him, so he sent his wife Anna and their 4 daughters ahead on the SS Bill du Havre. Ito yung sinakyan po nila na barko. On November 22, 1873, the ship collided with another vessel in the Atlantic and sank in just 12 minutes. Over 200 people, including all 4 of Spafford's daughters. His wife, siya lang ang nag-survive at nag-send ng message sa kanya, ang kanyang asawa, sabi niya, save alone. Yung 4 na anak niya, namatay. At doon na isulat yung awitin ni Spafford, sabi niya, to join the grieving wife, the ship passed near the spot where his daughters have drowned. It was there in the midst of the unspeakable sorrow. Then he penned the words, when peace like a river attended my way. When sorrows like sea billows roll, whatever my lot,
Thou hast taught me to say, it is well with my soul. Amen? Ikaw lang ang nakakaalam kung ano ang pinagdadaanan mo ngayon. At maaring sa iyong buhay, naghahanap ka ng lakas, naghahanap ka ng pwedeng makakasama mo, naghahanap ka kung sino pwedeng mapagkakatiwalaan mo sa buhay na ito, mga kapatid. Isa lang ang pwedeng pagtiwalaan natin. Walang iba kundi ang Diyos. Amen? Maybe you have lost your loved one. Maaring nawala ka doon sa trabaho. Maaring ikaw'y dumadanas ng pagsubok sa iyong pamilya, sa iyong asawa, sa iyong mga anak. Marami yung mga yan. Pero wag natin kalilimutan, there is only whom we can trust and He can, and that is our God. Tutugin mo nga. When peace like a river attended my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my lot, thou hast taught me to say, it is well with my soul. It is well. It is well. It is well. It is well with my soul. Though Satan should buffet or trials should come, let this blessed assurance control, that Christ has regarded my helpless estate and has shed His own blood for my soul. It is well with my soul. It is well, it is well with my soul. Can you join me on the last stanza? Tayo pong lahat ay tumayo. My sin, all the bliss of this glorious thought, my sin in part, but the whole is nailed to His cross, and I bear it no more. Praise the Lord, praise the Lord, oh my soul. On the chorus, it is well with my soul. It is well, it is well with my soul. Kapatid, hindi ko alam kung ano yung dala mo, kaya mo pa ba,
Malakas ka pa ba? But let us always remember that there is only one that we can trust, and that is our God in our lives. Manalangin po tayo at pagkatapos po nito ay bibigay ko yung pulpit kay Pastor. Lord, salamat po sa gabing ito. Salamat po sa inyong biyaya, Panginoon. Salamat po sa inyong kabutihan sa amin. For we know that in our lives that true revival comes from us. But revival also comes from you, O Lord, through thy word. Dalangin po namin, Panginoon, na ang mga bawat paghamon sa aming buhay, bagamat kami naririto pa at patuloy na lumalakad at nagbabantay, Panginoon, dalangin po namin na ang lahat ng mga bawat ito nakabigatan, alam namin na ito'y pansamantala, alam namin na ito ay merong mabuting layunin para sa amin. Tulungan po ninyo at bigyan niyo po ng lakas ang bawat isa. Na iisa lamang ang pagtitiwalaan, hindi ang aming sariling lakas, hindi ang aming sariling kakayahan, kung hindi ang inyong kapangyarihan at ang inyong pangalan sa aming buhay, Panginoon. Lord, kayo po siyang manguna. Bless also even the invitation. Kayo po siyang maitaas sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Habang lahat ng ulo na kayo ko, mga matay na kapikit. Perhaps tonight, mentally, emotionally, spiritually, financially, you're drained. You're drained because of what happened in the past few days. Marami kang hindi maintindihan. Bakit ako? Bakit kami? Bakit yung family ko? Ba't yung business ko? Ba't yung anak ko? Ba't yung tatay ko? Bakit yung pag-aaral ko? Remember this. Just like what we have heard tonight, God is in control. All things work together for our good. Imagine sa langit, nasa langit ka na. Pati ba naman sa lupa, ayaw pang pagdaanan yung mga bagay na maglalapit sa Diyos because all troubles are temporary. At ang kagandahan lang sa atin, the end result will always be victory. Kasi meron tayong Diyos. The battles may drain you, pero let me remind you, just like what Pastor Emerson said, you are without help. You are never without help. With God, even at your lowest point, can become the very place where His power is revealed. And I thank God, He said, it is well. It will always be well. Ano man ang pinagdadaanan natin, because we have God, everything will be well. Will you come to the altar and say, Lord, I'm drained. Mentally exhausted, physically drained, spiritually, I don't know. But you are my God. Everything will be well. Will you come at the altar? Perhaps the battles that you're facing, pinabagal ka. Pero wag mo nga hayaan, nananakawin ng problema mo yung purpose na meron ka. We are pressed every side, may delay, pagod ka na, exhausted, broken. Pero dahil sa Diyos, we're not defeated. Ang mga struggles na hinarap natin may cost you to delay, to pause. Pero hindi dapat yan mag-paralyze sa'yo. Hindi dapat mawala yung tiwala mo sa Diyos. God's assignment on your life does not disappear pag may pinagdadaanan ka. Matutunan mo mag-serve kahit inconvenient. Matutunan mo maging faithful kahit walang sense. Obedience to God is something that He is looking for us.